di na biro to. Ayan oh. Grabe yung ulan na yan oh. Ang lakas, ang dami nila. Salamat Lord sa panibagong ulan na iyong pinagkaloob. Oh, diba? Ang laki, halos di na siya kasya dun sa kamera natin. Parang tubo yung napir ni Tatay Rayot oh. Ito yung isa sa mga pinakakalaban pag tuwing tag-ulan. Amersiko. Luto tayo lang. Luto ng karne si Tatay Rayot. Karne norte. Kaya nira lang tayo makakain dito. Wow. Ay, shoutout mo pala si Ma'am Darlene. May binigay pala si Ma'am Darlene sa'yo tayo. Ah, mayroon na naman? Oh. Sus, naku naman ang bait na ni Ma'am Darlene. Ma'am Darlene, shoutout dyan. Ingat ka palagi ma'am. Kasi ang sobrang bait mo. Yan. Wala na akong ibang pangsukli sa kabaitan mo, Ma'am Darlene. Pagdasal na lang, pagbigyan ka sa Panginoon ng maraming blessing at magandang katawan at araw-araw may lakas. Yan. Ang pagkilos mo. God bless, love you. Ay, shout out pala sa mga ano natin. Kay Sir Lamberto, kang Ma'am si Pintabeng. Kay Sir Dande, Ma'am Regine. Sa mga anak ni Ma'am Regine. Sa Yuri, si Michelle, si Angelo. At Bakas na Negros, Jan Rayot. Japper Sniper, kay Jeremy Torres. Sir, maraming salamat sa pagsuporta namin dito sa mga kilos-kilos ng Bahay Bukid. At anak Simburi, anak Kulot, Bakas na Negros. At God bless, love you. Anagon sa tanghali. Okay. Masarap yan. Yan na. Pag meron ka nito, hindi ka magugutom. Ano naman ang binigay naman ni Ma'am Darlene siguro? Shoutout pala kay Ma'am Darlene, ma'am. Pasensya na pala. Ngayon ko lang na alala, may binigay pala siya kay Tatay Rayot at di ko pa nakuha. So, abangan nyo na lang mga boards kung sino yung ibang binigyan mga boards. Yan. Salamat Ma'am Darlene. God bless po. Okay. Love you. Mga boards, yan. Magandang hapon sa lahat na minamahal yung viewers. So, kanina dapat mag-ano kami ni Tatay Rayot mga boards, magkumpay kami dun sa taas para dun sa mga baka at kay lambing. So kaso lang naudlot mga boards dahil dito sa ulan na paparating. So umulan kanina, kaso yung ulan kanina parang nagbibiro lang. Pero ito mga boards, di na biro to. Ayan oh. Grabe yung ulan na yan oh. At sana hindi sila maabutan ni Piyang at sila Manlaboy, si Amber. Dahil ayun, sinundo ni Manlaboy yung dalawang bata, si galing sa school, mga kaboards. At mag-harvest sana ng awa na ampalaya natin dito. Pero langanin tayo sa oras dahil dito sa ulan na to mga boards. Bukas na lang ng umaga to. Ayan meron na tayong ma-harvest dito mga boards oh. Pangalawang harvest natin sa ating ampalaya. Ito yung pangalawang harvest. Yan. Yun kung gaano kalalaki ang ating mga ampalaya mga boards. Tag-isang dangkal. So dapat iano ko to kay Ate Kordeng ngayon. Kaso lang alanganin na tayo sa oras. So bukas na lang na umaga yan dahil meron din akong isasabay dito mga boards. Ang ating isasabay, yung ating sitaw. Yan. So meron na rin kasing ma-harvest bukas ng mga sitaw. Ito yung ma-harvest bukas mga boards oh, sa ating sitaw. Tingnan kung gaano kahaba yan. Halos isang mga board, isang kamay ba. Ganun siya kahaba. At grabe yung dito mga boards oh. Grabe yung mais dito na nabunuhan. Wow. Yan oh. Laki ng puso. Tingnan natin yung mga bata dito mga boards kung andito na ba. Dahil ayan yung ulan oh. Lalo na dito mga boards, marami yung ma-harvest dito na sitaw natin bukas oh. Yan. So dito sa kabila meron ng
sa isang puno makaharvest natin ng 4 na piraso. Haba. Abot yung ano, nasa 2 feet yung haba niya. Lagpas pa ngayon. Yun siya kahaba mga birds. Haba no? Grabe yung ulan oh. Parang buhawi. Yan oh. Talagang hindi na nagbibiro yan mga birds. Napakalakas niyan. At yung baha niyan, napakalakas niyan yung baha. Mangyari dyan. So tingnan natin sila Pia dito, sila Manila Boy, kung andito na ba sa baba. Ano na natin, sunduin na natin. Hindi talaga biro tong ulan na to. Sobrang lakas nito. Yan oh. Kaya yung tingnan nyo yung ano namin mga birds, sa tuktok natin. Yan, sobrang makulimlim. Yang pwede kuha na sila ng payong. May kaputi naman yung dala. Kasi lang baka di na ano eh, di ano yung kaputi. Grabe lakas ng ulan. Ay dito pala si ano, Jolie siya, si Jolly. Si Jolie oh. Hello Jolie. Hello. Hi Papa. Hi. Hello. Hello. Lakas ng ulan, makakaligo ka ng ulan, Jolie. At si Jolly, andito si Jolly mga birds oh. Ayan na yung hangin. Dito na ba sila sa baba? Parang wala pa. Wala pa yung mga bata mga birds. Grabe, nagagalit na yung langit ron no. Oy. Parang andito na sa baba. Yan yung ulan. Parang hindi sila Pia yun ah. Iba nga mga birds. Hindi nga sila. Kuha lang tayong payong. Sunduin natin dun sa baba mga birds yung mga bata. Grabe ulan oh. Lakas. Sambod ka? Brad? Sambod ka Brad? Yan na. Dumating na talaga mga birds. Hindi na nagpapigil. Pag mga ganyan kasing sistema mga birds, mahirap nang mawala yan. Mahirap nang mapigilan yung mga ganyan. Tapos yung hangin papunta pa rito, talagang dito babagsak yan. Kuha lang tayo ng payong. Sunduin natin yung mga bata. Ayun din yata. Nana sila? Oh.
Dumating na pala mga birds. Nandito na pala yung mga bata. Butin lang di naabutan sa napakalakas na ulan. Ito na yung ulan na paparating. So tayo natin. Pagmasdan natin yung ulan. At dito tayo sa treehouse ni Utol John Riot. Dito sa project ni Nanay Riot. So di pa natapos mga birds. Gawa nung di pa kami nakapagkuha ng kawayan ni Tatay Riot. Kuha pa kami ng kawayan ni Tatay Riot doon sa mga sunod na araw. At para matapos na to dito. Yan o. Di pa tapos yan dyan o. Wala pang sahig mga birds. So antayin natin yung ulan. At ligo tayo ng ulan mga birds. Sarap yan. Ligo tayo. Napakalakas na ulan. Kalabasan natin, nangangiti sila oh. Nangangiti sila dahil doon sa kanilang nararamdaman na merong ibubuhos na blessing sa kanila mga birds. Yan oh. Yan na mga birds oh. Grabe lakas na ito. Napakarami nila. Nanay, umuwi nanay. Grabe oh. Lakas na ito. Yan. Kahit malayo pa lang mga birds, ramdam na natin yung lakas nila. No? Lakas ng ulan. Ganun siya kalakas. Diba? Lakas. Yan, dumating na. Hindi na nagbibiro to. Takbo na. Tayo kay Nanay Riot. Ang lakas! Ang dami nila! Galing makiramdam ni Tatay Riot. Talagang bitira na mga ka-birds. Dahil yun nga, magkukumpay nga sana kami. Kaso lang, nakiramdam si Tatay Riot sa panahon. Sabi ni Tatay Riot, huwag tayong tumuloy. Delikado tayo. Yan, di talaga nagbibiro itong ulan na to. Malakas na ito. Buti lang, nakauwi na yung mga bata bago bumuhos. Haha. Wow! Salamat Lord sa magandang blessing na inyong pinagkaloob sa amin. Napakalaking blessing po to para sa aming mga pananim. Muusok po oh. Oh, di ba? Pabor yung ating kamatis. Kamatis, kalabasa at sili, ampalaya at sitaw.
Salamat Lord sa panibagong ulan na iyong pinagkaloob. Baha to sa bahay-bahay mga birds. Highway na ito. Laking baha na ito. Biruin nyo itong ulan na to. Lakas na ito. Kapag ganitong ulan, matagal mawala to. Dito tayo sa bahay ni Nanay Rayot. Ayan. Yan yung mga birds oh. Sa baba ay di nakita yung bundok doon sa kabila oh. Halos di na natin makita dahil sa lakas ng ulan. Ang ulan na di nagbibiro. Mga ka-birds, yan oh. Magandang hapon sa lahat at tapos na po yung ulan. So medyo maliwanag na naman. At napakaganda ng ulan na binigay mga birds dahil talagang swak na swak. Kanina sobrang lakas pero di naman nagtagal. Huminto din agad. Tingnan nyo yung mga kalabasa natin oh. Nakakaway sila mga birds dahil dun sa ulan na kanilang naranasan kanina. Ini yung lupa. Ayan. Basa talaga hanggang ilalim. So talaga yung init ng lupa. So talagang nababawasan mga ka-birds. Yun. So bukas na umaga magkapon tayo sa ating mga kalabasa. Pati yung mga saging dito, tanggalan natin ng mga damo. Tanggalan natin ng mga dahon yung iba. Kasi medyo makapal na iba yung dahon. So natatabon dun sa kalabasa natin. At tingnan nyo yung dahon ng aming kalabasa mga kabudyo. Oh diba? Ang laki. Halos di na siya kasya dun sa kamera natin. Ganun siya kalusog. So ibig sabihin nito, malusog ang ating kalabasa. Maganda yung kanyang tubo. So pag maganito, maganda tubo, syempre maganda din yung ibibigay na bunga nito pag ginabayan mga ka-birds. Yan o, marami yan. At tingnan nyo yung ampalaya natin mga ka-birds oh, na nakatikim ng ulan. Yan parang nakangiti na naman. At so kailangan natin harbisin to bukas mga ka-birds dahil ang bunga ng ating ampalaya oh, sobrang laki. Ang laki na. Uy. Oh, ang bigat. Harbisin natin maaga yan para maano talaga siya. Kasi ito bukas, lalaki pa to mga birds. Ito oh, tutubo pa to. Pati yun oh. Yun talaga, laki oh. Dali natin kay Tikording yan bukas mga birds. Pati yung mga sitaw natin, harbisan natin ng maaga yan. Kasi maghatid ako kay Piang ng maaga sa school. So isasabay na natin yan doon kay Tikording. Yung sa buyer namin doon sa Gihulngan, sa may karinderya. At syempre huminto na yung ulan. Kami ni Tatay Rayot ay
magkukumpay. Siyempre bago kami magkumpay, naghanda lang muna si Tatay Rayot ng ulam nila, hapunan. Yung mga tilapia natin, tuwang-tuwa sa ulan na kanilang naranasan. Pakainin natin. Oh, ang sigla nila. Iba talaga dinudulot ng ulan mga aboards. Nakakasigla ng mga isda tsaka mga pananim. Grabe no. Sa kabila. Oh, tingnan nyo kung gaano sila kasigla dito. Yan. Ang tatakaw. Ang tatakaw mga kaboards. Pati manok matakaw. Hoy. Ang tatakaw nyo. Busog na. Sa kabila yung matagal mabusog doon. Marami kasi. Kailangan mo ng makailang dakot pa bago sila mabusog. Ayan, busog na rin pala. Ayan. Huwag masyado. Huwag nating pasubrahan yung pagkain nila dahil ang pagkain pag lumulundag, pag di nila naubos tapos lumulundag sa ilalim, yun yung nagkukos ng isa sa nagpapadumi ng fish pond mga kaboards. Siyempre, pag madumi yung fish pond, siyempre nakagalaw nilang sila sa ibabaw na lang kasi pag magpailalim sila, so syempre madumi na yung tubig sa ilalim, madumi na yung ano. So syempre mawawala yung oxygen nila. Kaya yun pala yung isa sa kinakamatay ng tilapia, yung dumi din ng fish pan, no? So yan, na-share ko lang. At si Tatay Rayot nagkatay siyang manok dahil yun po yung masarap dito sa Buhay Bukid pag tag-ulan. Di ba Tay? Oo, tama. Oh. Shout out! Magandang hapon po dyan mga kabors. Dito sa Buhay Bukid, pag ganitong maglakas ng ulan, malamig ang panahon dito, katay kami ng isang manok. Para pagdating sa gabi malakas. Tapos Tatay Rayot. Ito na. Ito na yung manok, Tay. Ito na yung manok, oh. Oh. Dugong Rhode Island yan. Crossbreed ng native tsaka Rhode Island yung kinatay ni Tatay Rayot. Mga kaboards. Nanay Rayot, Nay! Oh? Ikaw na iluto to? Nanay na magluto dyan dahil masarap yung nagluto si nanay. Tamad lang. Minsan lang. Minsan lang. Paghapunan, nani. Lakas yung ulan. Last ng ulan kanina, naming naranasan at syempre pasalamat din tayo dahil pabor sa atin yon dahil may mga pananim tayo eh. At yung tsaka yung papaya namin doon, yan na-sprayhan na natin yan kanina mga words at tingnan nyo yung mga damo doon, oh. Talagang napakabilis nag-iba yung kulay. Kasi pagkatapos natin isprayhan kanina, sobrang lakas ng init. At yung mga kalabasa namin doon, oh, talagang natatanaw na sila dito. So mag-compile lang kami ni Tatay Rayot ng napier, mga birds, doon sa baba. Para kay Jolly, Jolly at Lambing. Ito na mga ka-birds. Pinabayan na ni Tatay Rayot kay Nanay Rayot yung kanyang niluluto doon. At yung aming mga kamatis dito, nakakaway. Tulog sila. Ulan tayo na? Nabusog sa ulan? Nabusog sa ulan yung aming mga kamatis dito mga birds. Ulan tayo Dito lang. Kanaan ako, kadago kayo. Kanino? Ito. May kaduha. Dito lang kami magkumpay ni Tatay Rayot mga birds dahil di na kami lalayo. Tapos diretso tanim na namin yung paka. Ito, idudugtong natin dito sa mga ano mga birds sa
tudling. Ayan oh. Parang mga tubo. Parang mga tubo yung napir ni Tatay Rayot dahil naabunuhan niya nakaraan. Oh, buno to. Yan oh, laki oh. Kumbaga sa tubo, ito yung maganda itanim. Nakasarap sa alagaan natin to. Mga alaga. Palagahan natin yung napir. Ang sama diha. Trabaho ganyan. Oh. Kala ko may nakapasok na naman ibang kalabaw eh. Okay, di ba? Ang bilis lang. Kaya maganda pala mga boards pag nagkumpay ka ng napir, talagang gaganyanin mo, no? Puok ba? Isasagad mo pala talaga sa ilalim para pag tubo niyan, yan, mataba pa rin yung tubo nila. Ayun naman mga boards, oh, kung gaano kataba yan, oh. Parang tubo. Parang tubo yung napir ni Tatay Rayot, oh. Makuhanan mo siya ng 3 to 4 na paka yung pwede mo itanim. Kasi yung sa taas, huwag mo na masyadong isagad sa taas dahil favorite niya ng mga kalabaw tsaka baka. Yung matamis-tamis ba, no? Na. Napakabilis lang pag marami kang napir mga boards. Damihan natin pagtanim to mga kaboards. Yung napir natin baka pag marami na tayong napir, pag silip sa Panginoon na dami ng pagkain, makabigyan naman tayo ng Baka hayop. Alaga. Alaga. Napir natin. Kasi ayan, tulad yan, may kalabaw ka na. May baka na tayo. So di naman habang buhay yan na hanggang dyan lang yan. Kasi pag ginabayan mga boards taon-taon, yan, tulad ng baka, mabilis lang ang baka kasi siyam na kabulan pa, 7. Siyam na buwan. Ang Baka ang kalabaw, unsi. may 11 months. Diba? Tanim tayo mga bros kasi nakaulan eh. Nakaulan, malambot yung lupa ngayon. Malambot ibaon. Basa po ang Lupa. mabuhay. Bilis sila mabuhay. Tama. Tapos ito yung nakumpay ko dito nakaraan, no? Yan, tinanim ko lang din agad, Richo. Oh, ganda yan. Yan, yung kay Tatay Rayot, sa ganyan dun sa dulo. Yan ang bilis magdami yung mga napir pag ganyan yung gawa. Oo. Pag harvest mo, tanim ka rin. Dito tanim. Pero yung mais mo dito, hinarvest mo na, no? Harvest na. Hindi naman siguraan pang mga payat sa anak dahil sa napir. Tama. Pero hindi na sisihin natin napir kayo. Kani, tama na pa niyan eh? Dili ra. Tama. Napira na eh? Ito nga. Oo. Oh. Di ra ko, no? Itudling nga to. Ha? Ito ni Daro ani. Daruhon? Ito buhunan sila ba? Dami yung mga kuwan. Ayan, papakahin na ni Tatay Rayot yan mga boys. Tapos yung mga ganito, yung mga wala pang mga bakanting lupa, itaniman natin yan. Hindi pala nakatuhop sa ilalim, no? Nadharang sa dahon ba, no? Pakatay, magtanim tayo. Isagad natin dito, oh. Yan, napakabilis lang mag-harvest ng napir, mga boards. Mabilis ka lang makaipon ng kumpay. Pag ganyan. Sa mga ganyang edad, pwede mo na siyang harvestin.
Kasi pwede na yung itanim. Yan, tulad yan. Yan. Sanay na sanay si Tatay Riot yan mga birds dahil nagtrabaho ka niya dati tay? Huwag nga isa din isagad tay. Yan. Yan. Nah, dia raw to. Okay na. Para nakakain sila. Nakakain sila ng matamis-tamis, malutong-lutong ba? Diba? Ganyan lang kadali mga birds ang buhay pag may napir ka. Tapos pag tanim mo, igaganyan mo lang din. Di ba tay? Oh, dyan na. Ilam ni tuling tulo? Tulo ha. Lambot ng lupa, masarap magtanim. Okay. Biglo-gilo gamay. Ha? Dugol ka na? Oh, tas trasir gamay. Okay. Malapit na daw masyado. Pag binigay ni Riot. Galit sa Tatay Riot. Hindi naman. Hindi pala. Kala mo, galit sa Tatay Riot. Natag sa kadangaw? Og layo report. Sekarang Yung isa sa mga pangunahing ano magandang kumpay napir. Ha. Sige dito. Taplin. Sige daw sa daplin mga boys. Latag muna natin yung paka. Ibot man. Ayo, ibot. Ibot man ka. Kailangan nating maraming napir na. Kasi may baka na tayo. Baka na kami ni Tatay Riot.
naper kasi mga boards, malaking tulong to lalo na pag may mga emergency lakad ka, no? Oo. Mga alaga mo hindi magutuman. Oo. Yung mga biglaang lakad na hindi inaasahan ba? So, di mo talaga mawala yan sa buhay. Kahit sabihin mong mahirap lang tayo, kaya sipag lang. Araw-araw sipag lang. Ba? Bilis lang. Mga sunod na araw, buhay na agad yan tayo, no? Mabilis lang mabuhayan mga boards yung ganyang naper. Parang tubo lang din yan eh. Pag tinanim mo. Oo. Kasi yung paka sariwa pa. Sariwa. Tapos may yung iba may ugat-ugat pa. Makabuilo agad sila. Katawan. Timing na timing dahil mulan. Sobrang lambot ng lupa, birds. Yan o. Walang kahirap-hirap ibaon yung aming napir. Okay. Woohoo. Doon oh, sobrang tataba din doon sa kabila oh. Ay, ako. Sorry. Parang tubo ah.
buddy, buddy, bud. Not buddy, buddy, bud, bud, bud. Mga ka-boards, eto na oh. Napagtanim na kami ni Tatay Rayot ng 1, 2. Ito yung Tatay Rayot sa baba. Yung dinugtungan nyo yung lane niya yan, mga birds oh. Tapos ito, dinugtungan yung dalawa. At ito na yung kumpay kay Jolly at kay Julie. Mga ka-boards. Woohoo! Salamat Lord! Pag na-harvest namin yan lahat mga birds, yung napir na yan, malamang masasagad na natin yan dyan sa lahat na napir. At tinayo, may napir pa dito sa Tatay Rayot dito oh. Ini Jale? Jolie? Jule? Ano ka ni? Desidere? Kamatis natin dito mga birds oh. Nakatikim ng ulan kanina. Yan. Sobrang tuwa. Walang humpay na pasasalamat sa ulan na aming natanggap ngayon. Yan oh. Oh. Pero tatakbo pa ng ano to mga birds. Isang buwan pa bago natin sila tuluyan harbisan. Kasi magdadalawang buwan pa lang sila sa 18 yung aming mga kamatis. Yan, so mayroon tayong tayong na tira dito. Ah, tumba talaga tayo. Ito yung isa sa mga ano iniiwasan natin. Kaya buti na lang napagtaying agad kami. Yan oh. Bigat na yan eh. Sobrang bigat yan mga birds oh. Kasi sa sobrang purya-buyag yung kanilang mga dahon. At syempre sinasabayan nung bigat ng tubig. Talagang bibigay at bibigay sila. Mga ka-boards. Ha? Tulo na ano? Tulo naman may taying god. Kaya rin lang aring ubos mo. Wala kay nahotdag taying. Order pa jure. Ani. Muni talingan po dani oh. Kaya maraming salamat din sa mga lahat na nagsuggest. Mga comment tayo na suggestion na bawasan ng dahon yung ating mga kamatis. Sa ngayon, di pa natin pwede bawasan yan mga ka-boards dahil di pa gaano ka lulusog yung kanilang mga bunga. Tsaka na lang pag may nakita na tayong medyo pahinog na, yan, doon tayo magbabawas ng dahon sa baba ng ating mga kamatis. Ito yung isa sa mga pinakakalaban pag tuwing tag-ulan. Amorsiko. Amorsiko. Si Amor. Kasi pag mahina-hina ka dito mga birds, yan, wala kang kaalam-alam dito, yung mga damit mo, short mo, baba-baba mo lang, may paglagyan talaga yan. Medyo maliit-liit kang tao, kaya yung abutin sa mga Morsiko. Pero medyo mahaba-haba ka. Sorry. Hindi lang yung malitan sa Morsiko. Pero malaking tulong din naman yan sa gabi, pang paantok. Maghimay ka ng Morsiko sa mga damit mo. Dati naalala ko ng mga kabataan namin aboard yan, sila Tatay Rayot, Mama, ano yan, na-stress dahil pag lalo na pag bata ka, wala kang pakialam eh kung ano nang nangyari sa short mo. Basta ang importante makapaglaro ka, yan lang naman yung mahalaga sa bata eh.
ang isip sa bata, laro lang, kaya napakasarap maging bata ulit. Pero di na tayo babalik doon dahil wala, may pamilya na tayo eh. Kaya sa mga bata dyan, i-enjoy nyo yung pagkabata nyo dahil yung ginagawa nyo ngayon, pagdating dito sa may pamilya na kayo, kanya-kanyang pamilya, hindi nyo na magagawa yan. Pa-easy-easy na lang sa buhay. Ano yung sa natin itong sa maliit nga ay jolly. Ayan. Masarap pag nagkumpay ka, maganda, ganyanin mo mga birds, puputuin mo na para hindi na siya mahirapan ba sa pagkain. Pag maliit. Okay, yun, no? Yan. Isahin mo yan ang pag ano. Diretso na yan, no? Kain. Okay. Ayan, tanim mo. Yun. Kaya niya ano? Usapon na niya? Masapon niya? Malaki? Oo. Kung kumpayan ako nga usapon naman niya. Tagud-tugod lagi. Ganun ba? Yan naman mamaya. Okay. Mga ka-boards, ayan na si Jolly at Julie. Ayan o. Kumakain na sila ng kumpay. At yung Julie, yan, dumidede muna sa nanay niya. Kasi di pa lutas yan eh. Si Julie, 4 na buwan na siya noong 28. Tapos yung nanay naman, so hanggang ngayon di pa rin nagpakasta. So pag ginabayan talaga, so 2 buwan na rin yan siya nentay, no? 2 buwan na rin yung tiyan niyang nanay niyan. Pag ginabayan, mga birds, yun talaga siya nagpakasta. Yan. So yan mga birds, at maraming salamat kay Tatay Rayot. Tay, salamat. Maraming salamat sa mga viewers natin dyan, sa mga solid supporter. God bless, love you. Yun. At maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito lang muna yung vlog natin. Sana nag-enjoy po kayo mga birds, at medyo madilim na, magpakain pa tayo ng ating mga alagang baboy naman. So ganun lang ang routine sa araw-araw dito, ang buhay namin dito sa buhay bukid. Yan, syempre sa umaga hanggang ulang-ulan, yan, ikot sa mga pananim, kung may gawain, abuno, yan, ganyan lang mga birds. So yan, hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang bukas unang harvest natin sa ating sitaw, at second harvest naman sa ampalaya. Alright, God bless all, love you, Sword Planet, God bless.